So, good morning guys, Kasabong, Luzon, Visayas, Mindanao. Andito na ako sa umaga na ito ngayon, magpakita prueba, sample sa inyo sa alaga ko nga manok na process ko ito ng Boston sweater. 8 months na ito, buo na ang loob nito, lumalaban na, hindi na umayaw to sa kapwa, manok lang. Kasabong, una pala sa lahat, bago ko ipagpatuloy, magpapasalamat muna ko sa inyo nga lahat, sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, followers. Thank you talaga sa inyo sa pagsubaybay sa aking channel, YouTube, Kalyaw Kasabong TV. Yan. Ito Kasabong, ito siya ang process ko ng Boston sweater. Yan, tingnan yung pagmumukha. 8 months na ito. Yan. Dikit ang sipit-sipitan nito, buo ang katawan sakto sa sukat. Yan. Pagdating nito ng mga 11 months, ito mga kulay kupula na magkakapatid ito, marami ito. Paglubo nito, hindi talaga argabyado ako pagdating sa mga labanan man lang sa tokaks, pulutan o kaya pastiskil, kasi yan ang ginagawa kong sinasalihan ngayon. Hindi ako argabyado kasi ito siya, linyada din ito nga ni process ko ito nga lamang sa panalo kaysa talo. Yan totoo. Di ko nagsabi dito na hindi na nga talo itong linyada na ito, natatalo din kasi nilalaban ko, sinusugalan ko. Sugal yun. Aminado ako, natatalo din. Pero sa kwintahay, sa score, sa paglaban, lamang ang panalo kaysa talo. Yan ang totoo. At saka ito pala may ibigay kong tip sa inyo nga ang pag-alaga sa manok. Ito, ituturo ko sa inyo mga baguhan pa lang. Kapag ang manok niyo nasa uso, sa panahon, sa uso sa mga manok, kagaya yung ginagawa ko pag sinabing medium size at saka sa kulay sa manok na uso na mabilis mabili, kayong mga baguhan pa lang, kung yan ang gusto nyo na mag-breed kayo, magbinta, may panglaban, kasi ang ginagawa ko ngayon, kasi sa kadami na, nag-out ko ng mga tag 7 months, hindi ko nag-out ng mga pwede ng ilaban, mga 11 months, pataas. Hindi ko gi-out yun kasi mga sarili kong panglaban, dahil mahilig talaga ako sa industriya, sa sabong, dahil sabongero talaga ako. Ang manukin nyo, yung mga ganitong kulay, kasi mabinta sa totoo lang, ang kulay pula ko. Mabinta man ang mga dress ko, pero karamihan ino-order, mga pula, ang bilis magkaubusan pag mga ganitong kulay. Ang i-post ko sa akin na TikTok, sa TikTok ko ni post o kaya sa Facebook account. Mapanood nyo ako doon pala sa TikTok account, Honey Kalyaw lang din. Sa Facebook account, Honey Kalyaw din. Dito lang ang sa YouTube ko, kaya Kalyaw Kasabong TV. Ako pa rin yun. Yan, ang mga manok ko, karamihan mga ganitong kulay, mga pula, gris lang talaga ang makikita nyo rin doon sa aking mga account na yon. Kaya ito ang maibigay kong tip sa inyo. Kahit sa puti, kapag hindi pa kilala nga manukin yung nga puti, talagang linyada nga sumikat nagpanalo, mababa ang bilihan yan sa totoo Kasabong. Ang nagputi lang, bigyan ko kayong tips, ang nag-alaga lang ng puti na mga mataas o presyo, yung mga malaki nga nagpa-farm na kilalang kilala. Pero sa atin na mga backyard birders, kung magmamanok kayo ng puti, mababa talaga ang presyo at saka mahina sa bintahan. Di kagaya nitong mga ganitong kulay nga ang bilis mabili. Kahit saan mo dalhin, saan mo i-post mo lang sa Facebook account mo, sa TikTok, ang daming tatawag kaagad, ang daming mo order, ang bilis maubos. Obserbasyon ko na sa sarili ko yan, kaya maibigay kong tips, totoo yan. Nga pag ganitong mga kulay, huwag lang yung mga mayahin. Kasi mahina din yan sa bintahan. At saka yung mga
alimbuyugin may mag-order, pero ang mabilis tagang mabili mga ganitong kulay, mga pungkan, mga dilaw paa o puting paa. Mahina na nga ngayon ang green leaf, sinabi ko na sa unang mga video ko yan. Kung magmamanok kayo, kung magsimula pa lang kayo na magplano kayo nga kayong mga backyard birders nga parang mabawi ang, kasi mahal ang, natotoo lang ang materialis, nasubukan ko na yan. Pinagalingan sa mga manok ko, mahal ang bumili ka ng materialis. Pag-ipunan mo yan, pinag-ipunan ko muna yan bago ako makakuha ng materialis na medyo okay, babae, lalaki. Yan, totoo. May kamahalan talaga. Pero kung nandito na sa atin na di tayo sikat, mga backyard birders lang tayo. Katulad sa akin, kahit marami ang manok ko, backyard birders pa rin ako. Kasi hindi libo-libo ang manok ko. Medyo mababa ang presyuhan kaysa malaking farm, sa kilalang farm. Pero sa pagmumukha ng manok, kayo nang maghusga, yan. Makita niyo naman sa postura sa manok. Kaya sinabi ko sa mga kaibigan kong sa Bungiro, masabi daw mahal, mas mura na nga ang manok ko. Mag-inquire kayo sa mga farm kung magkano ang ganitong mga kulay, mga postura, hitsura sa manok na crosses ng Boston Sweater. Boston, tanong nyo yan. Sa mga linyadang gris, sweater bullet, kung magkano sa kanila yan. Sa akin, mas mababa presyong masa nga lang yun. Kaya ang bilis pa lang naubos, daming tumatawag. Pati yung mga nag-alagag manok ng Pampanga, tumatawag, kukuhag manok pa sa akin. Kaya pala, mababa ang bigayan ko. Yan, totoo. Kasi sinabi ko presyong pangmasa. Pero kung yung dito-dito lang na mga sabungiro din, na mga pagsabaw-sabaw lang, mahal daw ang manok ko. Kasi ang gusto lang nila, yung tag 1.5, 2,000. Ay, hindi po pwede. Sa mga ganitong klase ng manok ko, bibilhin lang ng 1,000, 1.5, di po pwede yun. Yan, totoo. Kasi alaga ko ito, ginagastusan ko, di ko tinipid mula pagkasisiw. Sa pa-incubate na lang, nagbabayad ako. Sa itlog pa lang. Pagpisa naman, iniilawan ko. Di vitamins. 8 months bago pa maging ganito. Isipin nyo naman. Kung tutuusin, halos bawi lang ako sa gastos patuka sa bigay ko nga presyo sa mga manok ko nga tag 7 months. Kaya ang bilisan pa lang maubos. Yan, totoo. Pero marami pa rin itong mga manok. Ito kagaya nito, mga sarili ko ito nga panglaban pa, abutin ko to ng 11 months, palugunin ko ito. Kasi may mga manok na din ako nga mga panglaban ngayong December. Kaya hindi ko maubos ang manok kasabong, kasi totoo talaga kung sabong rin nagbibreed ako ng manok. May mga sisiw na nga ako, may nasa incubator mga itlog. Ganon ang mga manok ko, may 3 taon, may 2 taon, may ito 8 months, may kasunod namang mga sisiw. Kaya hindi ako maubusan ng manok. Padami ang manok ko, kahit marami na ang nai-out ko nga mga stock ngayon, marami pa rin itong tira na mga pinipili ko nga, gawin ko nga mga panglaban sa mga sabungang cockpit. Kaya may nag-request sa akin na mga pang-broodcock, iba ang presyuhan ito kaysa unang tag 7 months. Yan ang totoo. Yan ang may bigay kong tip sa umaga sa inyo ngayon, na kung magsimula kayo magmamanok, piliin nyo ang kulay na nasa uso nga mabilis mabili. Parang hindi kayo lugi kung gusto nyong magbibinta. Yan ang totoo. At saka, pinaka-importante talaga, balansyado. Di nagugutom ang ating mga manok, di rin nagugutom ang ating pamilya. Yan pinaka-importante ibigay kong tips sa inyo. Paliwanag, paalala ko sa inyo na hindi ako nagturo dito sa mga baguhan na magsugal tayo para asinso tayo. Hindi. Kasi ang pagsasabong doon, nagkaroon ka ng problema. Magkaroon ka ng malaking problema sa iyong pamilya kung mapabayaan mo na. Inuna mo lang ang pagsusugal, pagmamanok-manok. Kahit ano ka-quality niyan, huwag kayong magtiwala, may talo pa rin yan. Hanggang dito muna ako kasabong. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you na thank you talaga sa pag-support niyo dito sa aking channel.
sa mga sa aking subscribers, followers, viewers. Thank you sa inyong lahat. Ang masasabi ko lang sa inyo, basta tayo nga totoong nagmamanok, magsasabong, di tayo magpahuli pagdating sa pagpili na gawin nating mga panglaban sa mga sabong cockpit nga di tayo argabyado para nga makamit man lang natin ang lamang tayo sa panalo kaysa talo. Yan lang, thank you.